Hello guys, ngayon nga pala dito sa amin sa Mindoro ay sobrang init na pumapalo ng 44 degrees sa atin dito sa Occidental Mindoro. Sa lugar natin at saka sa iba pang lugar ang pinatigil ang pagpasok ng eskwelahan dahil nga po sa sobrang init. Ngayon, paano natin malalaman kung gaano po kahirap tong sobrang init na to? Subukan po natin magluto ng itlog gamit lang po yung init ng araw. Ito nga pala yung gagamitin kong kawali guys. May kaunti na siyang mantika. Ipapainit lang natin siya dito sa lumin sa taas ng tricycle namin. So, ayan. Hatan tayo. So, ayun siya guys. Hintay lang natin siyang uminit dito. Sama itong mantika. Yung school ang nasuspende na dahil po sa sobrang init. And then sa atin po sa mga parents, dahil meron po tayong mga estudyante, make sure po na kailangan po natin laging pabaonan na maraming tubig yung mga anak natin. Tapos kailangan din po natin silang paliguin bago natin papasukin sa school. At make sure po na bago po tayo umalis sa bahay at lumabas po tayo ng bahay, lagi po tayo dapat may protection sa init ng araw. Kasi iiwasan po natin yung magkasakit, lalo po sa heat stroke dito sa atin sa Mindoro. Ayun nga guys, nakapasok lang po ng balita. Aabot po tayo ng 52 degrees yung mararamdaman nating init sa loob po ng susunod pa na buwan. Ibig sabihin, mas init pa po yung panahon natin ngayon dito sa atin sa Mindoro. Kaya sobrang init. Kaya kung hindi naman po ganun ka-importante yung ipupunta natin sa labas, wag na lang po tayong lumabas. Humanap po tayo ng lugar kung saan po tayo pwede magpalamig at para maiwasan po natin yung mga bagay na po pwede pong makapagpainit ng katawan natin at lagi po natin ugaliin mag-inom ng maraming tubig. Ayan guys, na aamoy ko na po yung init ng kawali natin. So, tatry natin siyang lutuin dito. Yan mas... Init magdikit. After po lang ng ilang minuto natin binilad itong ating kawali, so nilagyan na natin itong ating itlog. Hintayin lang po natin siya ng mga 30 minutes bago po natin ulit i-check kung maluluto po talaga siya gamit po yung init ng araw. After 10 minutes guys, yan na yung itsura niya. After 10 minutes. So wala pa po siya kalahating oras, ganito na po kagad yung itsura niya. Kitang-kita nyo naman po, nagputi na siya. May bumuhod na siya. Wala pa siya 30 minutes. Yan po yung kainit dito sa atin sa Mindoro. So nakikita nyo po yung itlog. Yan po siya. Ngayon, hintay po ulit natin ang another 10 minutes. Balikan po ulit natin siya para tingnan. Kalipas na yung 25 minutes. So, check naman natin kung ano na yung itsura niya. So, check natin siya. Ayan, tingnan natin kung ano na itsura niya. After 25 minutes, ganyan na po yung itsura ng ating itlog. Ayan na siya. Ayan na siya. So, possible nga pwedeng maluto yung itlog gamit lang yung init ng araw. Ayan po. Ito nga po mga probinsya nagpapatunay kung gaano po kainit dito sa atin sa Occidental Mindoro na kaya po talaga natin makaluto ng itlog gamit lamang po yung init ng araw. What if pa po kaya sa atin ng mga tao? Tama po, ano yung magiging effect nito sa atin sa health natin kung tayo po ay nakababad po sa init ng araw mula alas 10 hanggang alas 2 po ng hapon. Ano po yung magiging effect po sa health natin? Kaya mag-iingat po tayo mga probinsya, lalo na po dito sa atin sa Occidental Mindoro at sa mga lugar pa po na matataas po yung init po ng araw na nararanasan po nila. Yan siya guys, nakalagay sa taas ng bubong ng tricycle namin. Nagbasa-basa nga rin pala ako dyan ng kalsada sa harapan namin para medyo maglamig-lamig naman po yung harapan namin hanggang dito sa loob kasi ramdam po namin yung singaw ng init ng kalsada. So, nakalibre nga pala po kami ng tubig, hindi na po kami gumastos kasi nanggaling po yung tubig niyan dun sa balon po na ginamit din po namin pampaligo nung nakarang araw po na naligo po kami. Yan po yung ginamit ko pang so hindi na po kami gumastos ng pera para pambayad lang po sa tubig. So, ayan guys, tingnan na natin sa loob ng 30 minutes ano na itsura niya. So, ayan na siya. After 30 minutes, ganyan na po yung kanyang itsura ng ating itlog na niluto po gamit po ang init ng araw. So, ayan guys, makalipas nga po ang isang oras, ito na po yung kanyang itsura. So, try natin siya gagamitan itong sandok. Sa part na to guys, minix ko lang siya para makita ko talaga kung talagang naluto siya. And then sa part na to, nakita ko talaga na parang asadong itlog talaga siya na naluto. Dun sa nilaga mo siya na half lang, ganun yung texture niya. After po ng 1 hour, alas 2 na po ng hapon. So, nag-try tayo na ito kanina ay alauna po ng tanghali. So, 1 hour na po siya mahigit. Yan na po yung kanyang itsura. So, luto nga po. Nakakaluto nga po tayo ng itlog gamit lang po yung init ng araw dito sa atin sa Occidental Mindoro. So, totoo nga po na pwede pong maluto yung itlog gamit po yung init ng araw dito sa atin sa Occidental Mindoro. Ganito po kainit dito sa lugar natin na umaabot po ng 45 to 46 degrees Celsius po tayo ngayon. At possible po pwede pa po tayong umabot ng 52
sa susunod pa pong na mga buwan at araw. So, mag-iingat po tayong lahat at wag po natin laging kakalimutan. Uminom po tayo ng 8 hanggang 12 basong tubig sa loob po ng isang araw. At wag po natin kalimutan magdala ng mga proteksyon gamit po ang sombrero at payong pag lumalabas po tayo ng bahay dahil sobrang init po at possible po pwede pa po tayong umabot ng 52 degrees sa susunod pa pong mga araw at buwan. So, lagi po tayo mag-iingat. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye!